Yun, so what's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is World Ignacio, Peak Motors, Jose Abad Santos branch again. And pag-usapan natin ngayon guys, yung difference ng dalawang unit natin. Yung number 1 MPV, tapos ang bagong labas na Destinator GLX na CVT. So dito guys, nandito sa harapan natin yung unit. So ito, pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung Destinator GLX CVT. Tapos ito yung Expander Cross na automatic. So di sila nagkakalayo sa price, no? Yan. 1.3M parehas. Diba? Ito yung Expander Cross natin, top of the line. Two-tone. Tapos, yun, Express tuloy, Destinator na GLX. Yan. So, tara guys, tignan natin yung difference silang dalawa, no? Kung worth it ba bumili ng Destinator or Expander Cross na automatic. Tara, samahan nyo ako guys. Let's go. So yun guys, umpisa na natin yung video natin dito sa dalawang unit na to, which is ito yung Destinator GLX CVT. Then ito yung Expander Cross na two-tone. So parehas silang may white. So additional tayo ng 15,000. Ang SRP pala nito is 1,389,000. Tapos, ito, 1,378,000. Additional tayo ng 15,000 sa kulay white. So, umpisa na natin dito. Sa front niya is naka-LED headlight tayo dito. LED siya. Tapos, may positioning lamp dito. Hindi siya naka-daytime running light. Then, wala siyang fog light dito. Pero meron siyang abang na pwede nyo lagyan ng fog light. Tapos yung design niya, yung grill niya is naka-vertical design na honeycomb, tapos dynamic shield design. Diba? Then dito naman tayo sa Expander Cross. Ito, naka-LED headlight, T-shape. Tapos, naka-paglight na rin yan na LED. Tapos, ito yung daytime running light niya. Na LED na rin. So, dynamic shield design rin siya. Tapos, honeycomb design. Then, meron siyang camera 360. Yan, multi-around camera. So, yan. Sige ko sa iyo. Difference sila. Ito guys, makikita nyo, yung ilaw niya is naka-park light siya. Naka-open yung park light. Then, ito yung naka-open na yung headlight natin. Yan. LED na siya. So, ilaw ng Destinator GLX natin. Dito naman tayo sa Expander Cross. Ito, naka-open yung makina. Meron siyang daytime running light. Yan. Yan, yung daytime running light niya. Tapos ito naman, naka-open na yung park light. Tapos ito naman is headlight niya. Yan. LED headlight, T-shape, tapos LED na fog light. So yan. So yan yung ilaw ng Expander Cross and Destinator GLX CVT natin.
Dito naman tayo sa engine ng Destinator GLX natin. Ang engine pala nito is 1.5 liter turbocharged 4 inline gasoline. 4B40 Euro 4. Yan. Gasoline engine to. Tapos Euro 4. Tapos ang transmission nito is CVT. Ito naman yung sa expander cross natin. So, ang engine nito is 1.5 liter inline, double overhead cam 16 valve gasoline with Maybach engine na 4A91. Tapos, ang horsepower nito is 105 by 6,000 RPM. Then, ang torque niya is 141, 4,000 RPM. Ito guys, sa gulong naman natin is naka 18-inch na alloy rims tayo, pero gray yung kulay nitong Destinator natin. Tapos dito naman sa expander cross natin is naka 17-inch na two-tone alloy wheels. So yan, ito yung side ng expander, tapos ito yung side ng Destinator. Yun guys. So guys, ito naman yung susi ng dalawang unit na to, no? Ito is Destinator GLX CVT. Tapos ito is yung expander cross natin. Halos same sila ng susi. So naka-smart key sila parehas. Then yung isa, yung Destinator natin is hindi siya keyless operating system. So, wala siyang button dun sa door handle. Yan. So, hindi mo siya ma-open kung kailangan pipindutin mo pa rin siya sa susi. Unlike dito sa expander cross natin is meron siya ditong button na itim, pati sa driver side, is keyless operating system. KOA. Ano? Yan. Pwede mong pindutin dito kahit yung susi mo is nasa bulsa lang para mag-unlock tsaka lock. Yan. Tapos dito sa Destinator natin, pag in-unlock natin, is iilaw yung positioning lamp na T-shape. Pero hindi magtutupi yung side mirror natin. Hindi siya retractable or natutupi pag lock tsaka unlock. Tapos nag-automatic lock siya mga 20 seconds yung unit natin. Same as dito sa expander cross, pag in-unlock mo naman, yung side mirror niya is natutupi. Lock tsaka unlock. Yan. Pero wala siyang ilaw na lumalabas dito sa ano natin. Diba? Unlike dito kay Destinator, pag in-unlock mo, may ilaw siya. Kay expander cross is wala. Yan. Diba? So, yun yung difference silang dalawa. So, punta naman tayo sa loob. Parehas naman sila push start. Yan. Push start engine si Destinator. So review natin unahin natin tong Destinator natin, no? So dito sa side na to, yung Destinator is hard plastic, tapos meron siyang parang leather dito na may silver accent. Tapos control ng windows, side mirror. Yan. Dito. Tapos dito yung aircon niya, aircon vent. Steering wheel natin is naka urethane. Urethane lang to Urethane, 3-spoke urethane na steering wheel. Tilt and telescopic adjustment naman siya. Tapos sa upuan natin is naka fabric seat material na manual adjustment.
Yan, sliding. Tapos yan. Then dito naman sa instrument meter cluster natin is naka-analog na white lit. Tapos analog pa siya. Then ito yung infotainment system natin na naka-Apple CarPlay and Android Auto na rin siya. Tapos yung aircon. Yan. Ito yung control ng aircon natin for destinator. Yan. So manual siya na control. Yan. Tapos meron siyang USB Type A, Type C. Tapos meron din siya dito cigarette, pwede rin lagyan ng charging. Yan, push start, tapos overdrive button, electronic parking brake with brake auto hold, then cup holder, tapos dito center console na naka-leather siya. Tapos ganito kalaki siya yung natin. Tapos ang airbag niya is dual airbag, driver side and passenger. Yan. So yan, dito meron siyang seat belt reminder. Lagayan ng shades, vanity mirror. Yan. So yan guys, ito yung dashboard ng Destinator GLX natin. So patayin muna natin So punta naman tayo dito sa expander cross na automatic. So naka-lock, wait lang. So ito yung expander cross natin, automatic. So dito sa doors niya is plastic, tapos may leather siya dito na burgundy ang kulay. Tapos sa control ng side mirror tsaka ng windows, yan dito, lock tsaka unlock, tapos windows. Tapos nandito na may control ng side mirror. Tapos natutupi yung side mirror natin. Pwede mong tupiin. Tapos dito sa dashboard niya is meron siyang combination na burgundy. Yan, na naka-leather. Diba? Then sa steering wheel naman natin is naka-leather wrap steering wheel with audio control, tapos with cruise control na rin yan. Sa Destinator wala siyang cruise control, audio control lang. Tilt adjustment and telescopic. Yan. Tapos dito, naka 10-inch na Apple CarPlay and Android Auto. Start natin Yan. Yan guys. Talikuran, mas astig. Dito guys is naka 8-inch na siya na meter cluster, tapos analog na rin siya. Yan. Yan yung expander cross natin. Then dito, tignan natin yung multi-around camera. Dito, pipindutin mo lang dito. Yan, makikita mo na. Madami kang option. Ito, pindutan. Gilid. Yan. Tapos, connectivity yan. Diyan. Lahat. Sa pagbibigay ng pag-asa. Yung aircon, ito, same lang din. Mas marami lang sa Destinator, mas mahaba. Pero same lang sila ng control. Tapos meron siyang USB Type A, Type C. Tapos ganun din, meron din. Overdrive. Tapos electronic parking brake and brake auto hold. Then dito, center console,
Naka-leather din, pero burgundy yung kulay, combination. Tapos dito, no, dual front airbag, driver side, and passenger side. Tapos dito sa taas, wala siyang seatbelt reminder. Ilaw lang. Tapos ito. Yan. So yan. Diba? Tapos may mga lagayan siya dito. Diba? Yan. Tapos meron siya ditong seat under tray. So yan, ito yung dashboard ng ano natin. Tapos ito pala, naka-leather pala siya. Leather seat cover with heat guard. Yan. Combination ng burgundy tsaka black. Black ba or ano? Yan. Tayo na natin. Dalawa tayo sa second row. So, tayo sa second row ng... Oh, wait lang. So, dito naman tayo sa second row ng Destinator. So, same lang sa harapan. Fabric seat material. Tapos, meron siyang aircon dito na adjustment. Tapos, USB Type-A, Type-C. Ilaw sa taas. Aircon vent sa bandang kabilang gilid, diba? 60-40 adjustment. Yan. With armrest. Yan. Yan, natutupi itong gitna. Yan. Tapos dito sa third row is naka 50-50 folding. So lahat yan may mga headrest. Pati yung third row may headrest. May ilaw din yan. Ito, 45 fuel tank capacity. Itang kita na. Yan. Tapos ito, LED na rin yung tail light. Spoiler. With high mount stump lamp. Tapos pin antenna. Yan. Tapos ang bumper niya dito sa likod is naka matte black. And meron din siyang camera. Yan. Yan guys. Yan, akit natin. Uy, may kasama pang payong. Yan. So, compartment niya. Same lang, halos same lang ng ano. Tapos tools. Gaya ng tools. Yan. Ito, natutupi ito. 50-50 split folding. Yan. Nasa. Ito, patapos na. So yun guys, dito naman tayo sa expander cross, no, na second row. So, same. Yung mga kulay niya is burgundy. No? Combination ng black and burgundy. Tapos, dito sa second row is USB Type-C, Type-A. Yan. Tapos guys, ang upuan pala nito sa second row is sliding. So, makapag-adjust ka dito sa second row kung kung masikip yung upo dito sa likod. Sa third row. Tapos dito, ang adjustment, meron dito yung aircon vent sa second row. Nasa gitna. Tapos, ito yung control ng aircon. Then, parehas lang, 60-40, split folding and tumbled. Yung upuan. Tapos, sa third row is 50-50. So, parehas din siyang may armrest or dito. Tupi. Yan. Pwede mong tupi with cup holder na rin yan. Yan. Dito naman sa taas is may roof rail. So, pwede ka magpakabit ng roof rack dito. Additional na lang sa rehistro. Tapos, 45 liters fuel tank capacity.
Then dito sa likod, spoiler. Yan. Pin antenna, black. Tapos LED ang tail lamps. Yan. Tapos ang bumper niya is combination na siya ng body color tsaka gray bumper. Then meron na rin siyang reverse camera. Yan. So buksan natin, manual tailgate tayo. So ito, yung third row niya. Halos lahat naman ng upuan niya is may headrest. So ito naman yung ano natin, no? Yung lagay ng tools. Jack tools. Tapos ito. Yan. Medyo maliit lang ng konti. Tapos spare tire nandito sa baba. Ilalim. So, meron din siyang bilan nyo na lang ng charging. Full flat. Yan. Diba? So, yan. Yung expander cross natin. Diba? Pakita ko sa inyo yung multi-around camera niya, no? Tapos dito pala. Tignan natin. So, yun guys, nakita na natin yung mga difference ng Expander Cross tsaka Destinator GLX. So, nababa na yung Destinator GLX dito for release pala yun. Pero na-video naman natin konti kung ano yung difference silang dalawa. Mamimili na lang kayo kung Expander Cross or Destinator, no? So, konti lang yung difference. Pero yung down payment, malaki yung difference niya. So, ito is naka-zero down payment plus free 1 month. Yung Destinator natin kasi is nasa 89,000 ang down, tapos wala siyang free 1 month. Pero yung pipilian nyo na lang is konti lang eh. Kung gusto nyo ba ng Destinator GLX or Expander Cross na lang, di ba? Sana makatulong tong video to sa inyo at maging client ko kayo, no? Dito sa Peak Motors, Abad Santos, Manila. So, yun lang guys. Lalagay ko na lang sa description yung details ng Expander Cross at Destinator na GLX. So, yun lang guys. See you sa susunod na video natin. And please subscribe sa aking YouTube channel, like nyo na rin, and i-share nyo na rin yung aking video para updated na rin kayo sa aking video. Yun lang guys. Bye!